Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Discover. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod na sa 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isip. Pinas alas 3:02 ng hapon. Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Asenso, tuwing Sabado alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri-Asenso. Agri-Asenso na naman. Magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta kayo? Ay, buti na lang, Ma'am Nyet. At tumila na ang ulan. Ano po? Medyo tighaw na. Pwede na tayong bumisita sa ating mga bukiri ng walang pandong. Mahirap kasi pag walang pandong, baka tayo sipunin at lagnatin. Ma'am, good afternoon. Ma'am Nyet. Magandang hapon sa ating lahat, Ka Henry. Agri-Asenso na po. Tama po kayo. Sumilip na po ang araw. Yan. Kaya buti na lang. Sumilip na nakangiti, hindi nakasimangot. Kaya magandang sana buong linggo na. Pero paminsan-minsan dapat may ulan pa rin para nadidilig lalo na yung mga ang problema, Ma'am Nyet, may El Nino pa rin daw. Hindi pa rin pala natatapos ito. Kahit na tinulan na tayo ng ilang araw. Pero dahil po ngayon ay isang masaganang pag-uusap ang ating gagawin uli sa Agri-Asenso. Ma'am, ano ba ito? Ito yung topic po natin na GAP at OSH tungo sa ligtas na urban farming. Ano ba ito? Yes, Ka Henry. Ito yung GAP ay Good Agricultural Practices. Malalaman natin mamaya ano nga ito. At
tungkol naman sa occupational safety and health. Kasi sineselebrate natin ngayong buwan, Ka Henry, ang Farm Safety Month. Kaya Yun. pagtutuunan natin ang tungkol sa good agricultural practices at occupational safety and health. Ito yung sinasabi po na sa gitna ng matataas na gusali at masisikip na mga kalye, lumalago ang pangarap na magtanim ng sariling pagkain sa balkonahe, sa rooftop, o gilid ng bakuran. Ang tawag rin ni urban farming at peri-urban agriculture. Yung palang tawag doon. Dahil ngayong Agosto nga, Farm Safety Month. Kanya, pagtutuunan natin yung agricultural practices at occupational hazard sa pagtatanim. Aba, sino makakasama natin at sa galing sa anong departamento, mama? Makakasama natin ngayong hapon? Makakasama natin ngayong hapon, Ka Henry, ang isang kasamahan mula sa Bureau of Plant Industry. Siya po ang magbabahagi sa atin kung ano nga ba ang GAP at OSH at ang kaalaman nito para sa kaligtasan ng ating mga magsasaka. Yan, pero bago po yan, last Saturday, Ma'am Nyat, nakasama namin ni Karen, si Engineer Lorilyn Pablo Dakiwag, ang CEO at founder po ng Green Vision PH. Ito palang Green Vision, ma'am, social enterprises na nakatuon sa innovation para sa sustainable at precision agriculture. Layunin nitong matulungan ng maliit na magsasaka na mapabuti ang pamamahala sa kanilang farm. At sa inyo ba, ma'am, pag sinabing precision at sustainable farming, ano ito? Siyempre, Ka Henry, pag sinabi nating precision, sakto o tamang paggamit, hindi pwede yung pachamba-chamba lang, no? So, tamang paggamit ng farm inputs batay sa pangangailangan ng lupa at syempre ng pananim. At syempre, Ka Henry, yung sustainable farming naman, yung pangmatagala na kalusugan ng lupa sa pamamagitan ng lagi nating nare-remind paggamit ng biofertilizer at mga soil amendments. Yung isa ho sa problemang tinutugunan nito yung problema sa soil testing. Dahil pangunahing problema po ng mga magsasaka, ang kakulangan ng soil testing, kaya nagiging bara-bara po ang pagtatanim at paggamit ng fertilizer. Kaya yung ginagawa nilang mobile hospital for farm, ma'am, ng Green Vision, sila po ay nagsisilbing diagnostic laboratory at treatment facility monitoring system. Kabilang dito yung AI-driven farm management module na nakapagbibigay po ng soil analysis at fertilizer recommendation sa loob lamang ng 5 o ilang minuto. Mabilis ang resulta nito, ma'am, kasi yung AI-driven farm management module, AIDFMM, pala yun, may binabanggit dito, ma'am, na minutos lang sa testing process. Yes, Ka Henry, sabi ay humigit kumulang 7 minuto, no? Yung testing process. So, medyo tumatagal din ng hanggang 15 hanggang 20 minutes yung parang pinaka-proseso na mismo. Apo. Pero at nakabatay ito syempre sa rekomendasyon ng actual na condition at history ng farm. So, talagang sa pangangailangan, no, kung kailan, gaano karami, anong fertilizer ang kinakailangan, at syempre mahalaga ito, Ka Henry, kasi nagbabago yung nutrient level at ang profile ng mga lupa sa loob lamang ng ilang araw dahil nga pwedeng madalas ang pag-ulan, ganon. So kaya kailangan ang mas napapanahong datos para sa sinasabi natin na precision farming. At hindi na raw naman kailangan mag-alala yung mga magsasaka kung hindi nila agad maintindihan ang resulta dahil may farm technician na gagabay din sa kanila. Pinaplano rin po nila na gawing available ng recommendations sa Tagalog o kaya mga lokal na dialekto at iba pang lingwahe para sa mas madaling maunawaan. Yan ang maganda niyan, ma'am, multilingual na para mas madaling. Ma'am, yung libreng soil testing, meron pala sila noon.
Yes, Ka Henry. Meron silang libreng soil testing sessions. Meron din yung may bayad, yung 300 pesos per test na option. At meron ding farm management package para magkaroon ng pagpipilian ng ating mga magsasaka. Depende syempre sa kanilang kakayahan. Ayan. Pero meron nun silang Farm for Bayanihan bukod sa teknolohiya. May Farm for Bayanihan ang Green Vision PH kung saan ginagamit ang idle lands bilang taniman para sa mga community group at low-income families. At kaakibat po ito ng pagsusulong ng mas maunlad na pagsasaka. Dahil sa pamamagitan po ng precision at sustainable agriculture, layunin po ng Green Vision na matulungan ng mga magsasaka para mas maging wise sa paggamit ng farm inputs, makatipid sa gastos at mapangalagaan ang kanilang lupa. Kaya sa ganitong paraan, nagiging daan po ang kanilang kumpanya sa matatag at pangmatagalang kabuhayan, pang magsasaka at pang ekonomiya. Yan ang ating Paksala Saturday ngayon. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri-Balita. Dumako na tayo sa mga balita wala sa DA at ATI. Hatid dyan ni Ma'am Nyet. Go ahead, Ma'am Nyet. Yes, maraming salamat. Maraming salamat Ka Henry. Narito ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture at sa aming ahensya sa Agricultural Training Institute. Magtanim, matuto at kumita. Ito ang oportunidad na nais palawakin ng Department of Agriculture at ng TESDA sa pamamagitan ng 5 taong partnership para sa urban at peri-urban agriculture. Sa skills training at certification, mas maraming Pilipino ang maaaring magkaroon ng kaalaman sa modernong urban farming at magamit ito bilang dagdag na kabuhayan o negosyo. Samantala, good news naman po sa ating mga cacao farmers mula Davao del Norte hanggang New Zealand. Nakapasok na sa bagong international market ang Philippine cacao matapos may padala ang unang commercial shipment ng 6,000 kilos ng fermented cacao beans. Ang unang order na ito ay maaaring maging daan para mas mapalawak pa ang export market ng local na cacao at makapagbigay ng dagdag na oportunidad sa ating mga magsasaka. Para sa iba pang updates at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa @DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. At mula naman po sa amin sa Agricultural Training Institute, tinatawagan ang lahat ng mga coconut lovers. Markahan po ninyo ang inyong mga calendar dahil inaanyayahan po kayo ng ATI Central Visayas sa Coco Wellness Product Demonstration ngayong August 21 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Ayala Mall sa Cebu City. Dito matutuklasan natin kung paano napapakinabangan ang ating Tree of Life upang makalikha ng iba't ibang produkto para sa wellness at healthy living na maaari ring maging dagdag na pagkakakitaan. Kita-kits po mga ka-agri sa Ayala Mall sa Cebu City. Samantala, makilahok sa libreng webinar ng ATI Davao Region sa August 27 at alamin kung paano mapapakinabangan ng mga lupang may matatarik na bahagi gamit ang Sloping Agricultural Land Technology o SALT at kung paano ito makatutulong sa mas sustainable at climate resilient na pagsasaka. Live po ito sa kanilang Facebook page, ganap na alas 10 ng umaga. Abangan ang iba pang mga announcements mula sa ATI. Follow kami sa Facebook, sa X, sa Instagram at TikTok at ATI Interactive at bisitahin kami sa aming website sa www.ati.da.gov.ph. Yan lang ka, Henry. Maraming salamat. Alright, thank you Ma'am Nyet. Babalik po tayo sa Agri-Ascenso. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mansa pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan.
Hello, pahinga! Hello, Pride ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Sa Sapul, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87
taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na